Magandang araw mga kababayan. Tinawag po ni Vice President Sara na chismoso po itong si Ramon Tulfo dahil sa mga listahang ipinalabas nito. Ito daw po yung may planong gumawa ng isang destabilization sa gobyerno. At mukhang ito po ay talagang parte na naman ng gimmick propaganda ng diversionary tactics ng gobyerno ni Marcos Jr. At nakikita natin, no, halos lahat ng mga nandito sa listahan ay yung mga taong talagang ayagan na nagsasalita kontra korupsyon. At ang matindi pa po dito, ang pinalabas niya pa po na nagpipinance daw sa sinasabi niyang destabilization ay si Vice President Sara, Congressman Pulong Duterte at itong si Manong Chavez. Nagtaka nga ako bakit hindi kasama po itong si Congressman Kiko Barsaga. Kasi yan po ang isa sa pinakamaingay, mga kababayan po natin, na nagsasalita kontra korupsyon. At tingnan nyo, dinamay pa po yung ilang mga retiradong general, retiradong kapitan, retiradong colonel, si Atty. Topacio, si Atty. Vic Rodriguez, Mike Defensor, Senator Marcolita, at ang iba, medyo hindi natin kilala, mga kababayan po natin. At sinakyan po ito, siyempre, pinick up po ito ng mainstream media. Kaya nga sinasabi ko, mukhang ito po ay scripted. Dati kung titingnan po natin, itong mga listahan na ito, pwede mo lang naman itong baliwalain, di ba? Dahil ito ay chismis lang naman. At kilala naman po ng mainstream media kung anong klaseng pagkatao nitong si Ramon Tulfo. Pero the moment na ito po ay pinick up ng mainstream media at sinakyan po ng palasyo, ang duda ko dito, sila-sila po yung magkasabwat sa gawa-gawang listahang ito. Kumbaga, itong listahan na ito, mukhang party po ng kanilang mga propaganda, mga kababayan. At to pakinggan nyo kasi ang si Ramon Tulfo, wala po yung pumapansin Nagtaka tayo ngayon, ibiglang pinansin po ng mainstream media at pinansin po ni Claire Castro. Kaya, sino po yung nasa likod ni Ramon Tulfo para magpakalat nitong mga fake na allegation or chismis laban po sa mga taong dinadawit niya sa tinatawag niya na destabilisasyon, destabilisasyon kontra sa gobyerno ng isang Bongbong Marcos. Question, ma'am. Meron post po si Mr. Ramon Tulfo regarding this alleged destabilization against the government and inaccuse niya na ang mga nag-finance daw po nito ay sina Vice President Sara Duterte, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong and si Mr. Chavez Singson. Ano pong reaction ng palasyo dito? Ito po ay napansin na po ng AFP at nabanggit. At tingnan niyo po mga kababayan napansin na ng AFP. So yung Armed Forces of the Philippines maniniwala sa isang chismoso at walang credibility na si Ramon Tulfo. Hindi niya nga po i-divulge daw po. Hindi niya daw po sasabihin ang kanyang source kahit pitpitin pa ang kanyang itlog na puro balat na lang. Yeah, kababayan. Nga rin po ang mga pangalang katulad ni General Pokis, General Orlando De Leon, at saka si Mayor Benji Magalong. Although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel Lachica na di umanong sangkot sa usapin ng 125 million. Di ba scripted? Pati yung si Lachica na yan na sinasabing involved doon sa 125 million confidential fund. Di ba kailangan babanggitin yon? At scripted talaga itong si Claire Castro. Bakit napagandaan niya yung mga tanong? Di ba? Pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Ayon po sa AFP, sa mga gitong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, monitor, inaalam ang katotohanan. Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media, ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nila. Pero sila po, pinipick up nila, di ba? Hindi daw dapat paniwalaan, pero bakit pinipick up nila ngayon, mga kabayan natin? I-validate, at sa ngayon po, ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at binigay na po nila sa yan, the moment na minomonitor, ibig sabihin po mga kababayan po natin, para sa akin, may mas namang plano sila dito. Kasi yung mga naunang retiradong sundalo, kaya dyan, si General Pokis lang, no? Si Orlando De Leon. So, kilala po yun na inaakusahan po nila na gumagawa ng destabilization laban po sa gobyerno. Destabilizer daw, yung tawag nila, mga destabilizer daw. Pero, di ba, sinagot na po yun at sinabing yan po is walang katotohanan. And binantaan din po nila yung mga retiradong sundalo
kakasuhan po nila, tatanggalan po nila ng pensyon. So marami na silang paraan para takutin po itong mga retiradong sundalo. At mismo yung mga retiradong sundalo nagsabi na nga na ang kinakatakutan lang kasi nila, baka lalong uminit pa at magalit pa ang tao. And palagay ko ginagawa nila ito kasi nga nakikita nila na talagang parang nag-i-snowball ang galit ng taong bayan. Kumbaga, lumiliyab na po ang galit ng taong bayan dahil mahigit 100 days na po. Wala pa silang ginagawa para mapanagot yung mga magnanakaw. So ngayon gumagawa po sila ng drama para matakot itong nasa listahan o gipitin man nila o kung ano man ang kanilang plano. Intelligence community nila. So sa part ng palasyo, ma'am, siniseryoso itong ganitong alleged seryoso report yan, of ma'am. destabilization? Thank you. Nasa intelligence community na po yan. Kung meron sila makikita, dapat na Di ba? Ingat si Castro, baka madulas po siya na, oy, seryoso namin yan. talagang pagtuunan ng pansin. Ito naman po ay hindi tutulugan ng ating Pangulo. Wow! Hindi daw po ito tutulugan ni Marcos Jr. So talagang kaduda-duda na kung kanino galing yung gawa-gawang listahan na ito para manira na naman, no, gumawa na naman ng mga propaganda. Napakaraming problema ng ating bansa, no? Napakaraming dapat solusyonan. O unahin pa nila itong fake na allegation na ito. Mga kababayan natin, alam mo yung mga sundalo natin, pulis, kailangan po sila sa Cebu, kailangan po sila sa Negros, and kailangan po sila sa mga lugar na mga silalanta ng bagyo. Gaya niyan, kung wala naman palang maitutulong ang gobyerno na malaking financial assistant, bakit hindi gamitin yung mga pulis at kasundaluhan at ilan pa, no, namin in uniform para tumulong sa pag-construct ng mga temporary shelter? Kasi sabi nila, ililipat daw po yung mga bahay na parang medyo delikado na kung sakaling magkaroon ng ulit ng plus flood. Siguro sa Cebu or dito sa Maynila siguro baka maglilipat po sila sa Negros. E di, tumulong muna sila doon sa mga kababayan natin kasi magkano lang binigay ng gobyerno? Again, mga kababayan po natin, 5,000 at 10,000 po sa mga talagang totally damaged daw. E kung titingnan po natin, halos totally damaged po yung sa Barangay Kutkut, Liloan, Cebu. Pero may partially damaged pa daw doon ang mga nakalista. And then yung tulong naman po ng DSWD, napakabagal dumating. Tapos, dahil gusto nila na parang mapaganda yung pangalan ni Bongbong Marcos, itong Magic Timba, pwede daw inumin kahit tubig baha. Ang ano talaga, no, ang kapal ng pagmumuka, para lang mapaganda ang imahe ni Bongbong Marcos. Kahit ano na lang talaga, sasabihin nila kahit ito po ay napakadelikado pati yung Magic Timba. So marami po silang gimmick na ginagawa ngayon. Of course, nag-iikot daw si Bongbong Marcos, pero yung taong bayan, hindi naman siya nakikita. Sabi ni Claire Castro, trabaho daw si Bongbong Marcos. Pero ngayong araw, saan pa si Bongbong Marcos nagtatrabaho? Diba? Ang daming dapat puntahan, ang daming dapat bisitahin. No, moral support lang man. Total, walang pera ang gobyerno eh. Pero wala po. Abalang-abala po sila dito po sa sinasabing listahan po ni Ramon Tulfo na chismis lang. Sabi nga ni Vice President Sara at pinagtatawanan pa ito nung ilan na nasa listahan. Malinaw daw po ito na talagang gawa-gawa lang. Pero para sa akin, ito ay talagang sinadya po nila para may mapag-usapan lang. Para medyo malihis lang ang isyo. Dahil sabi ko nga, lumiliyab na ang galit ng taong bayan. At ang taong bayan galit na sa mga sakim. Naku po, mukhang gusto ng durogin ng taong bayan itong mga sakim, itong mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Tingnan nyo po, wala pa rin nakulong. Uy, dagdag ko lang bago tayo magtapos sa ating maikling video ito. Nako, si Secretary Bunuan, pinalayas na ng Pilipinas. Baka nga naman kasi, kumanta si Secretary Bunuan, baka mamaya, no, mapasarap yung kanta, baka makanta niya na po kung sino yung pinaka-big boss. Sabi ni Claire Castro, pwede daw maging whistleblower si Bongbong Marcos dahil siya po yung nagbulgar ng budget. Bulgar ng corruption sa budget pa. Anyway, siya naman yung pumerma. Pwede yun.
Dahil sabi niya, pinirmahan ko yun dahil intention ko talaga yun. Napayagan sila na magnakaw. Charot lang. Okay, yan lang po yung ating update. Maraming salamat and huwag kalimutan mag-subscribe dito po sa ating Bugtaw, Pilipinas.